Ito, pakinggan ninyo, may panlaban na daw si Bongbong Marcos kay VP Sara. Hayop yan. Para masabi ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang ipanlalaban niya sa dating unit team na si Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential election. Boss D, anong pangalan mo sa GCash? Ang pangalan ko, Darwin S. Ganda ng pangalan ko, di ba? Darwin. Oo, basta tama yung number ko. Ano yung lumabas doon, yun na yun. Wag mo nang hanapin. Oh, may panlaban na daw si Bongbong kay VP Sara, Rocket. Achiche! Ay, sinong gago? Ito, babalik natin yung kaninang sinasabi ko. Sinong gago, ha? Sinong gago ang papayag na i-endorso ka ng demonyo? Alam mo, ang gagong papayag na i-endorso ka ng demonyo, si Rizon Tiveros, yun lang. Rizon Tiveros. Kasi kahit bobo yun si Leni Robredo, puta, hindi papayag yun na itaas ang kamay niya nito eh. Diba? Lin Albano, dyan sa Japan. Domo arigato, gozaimasu. Lin Albano. Sinong gago ang papayag na itaas ang kamay nito? Ino-endorso ko si Boss Dada. Putangin na mo, wag mo ko i-endorso, demonyo ka, madadamay pa ako sa'yo. Imbis na hindi ako mapupunta sa impyerno, pag hinawakan mo ako, magiging demonyo rin ako. O sinong gago? Si Rizon Tiveros ng patay gutom. Palagay ko si Rizal lang ang papayag. Sino pang ulol? Sa tingin mo, kung si Lacson, itataas ang kamay nito, papayag si Lacson? Hindi. Tangina, walang may gustong ma-associate dito sa ulol na ito ngayon. Bakit? So, tangina yan. Mantakin mo. Galit na galit kayo dito kay Bongbong. Nagpakamatay pa si Ninoy Aquino para sa inyo, mga demonyo kayo, tapos walang hiya, ganito lang gagawin nyo. Hindi ba? Pucha yan. Sinong gago ang gusto magmana ng bulok na Pilipinas? Pagka hindi nanalo si Inday sa 2028, magsialis na tayo sa Pilipinas, tangina, palubog talaga tayo. Palubog talaga tayo. Walang pwedeng mag-ahon ng bayang Pilipinas kundi mga Duterte lang. Bakit? Kasi kasama niya yung taong bayan ng tutulak dun sa sirang sasakyan na iiwan itong ulol na ito eh. Sira, bulok na sasakyan ang iiwan ito ni Bongbong sa atin. Sinong gago ang may gusto na magmana niyan? Putsang inang yan. Pag yung i-endorso nito, mas magiging magnanakaw pa sa kanya. Ang gagawin ng i-endorso nito ni Bongbong Marcos, poprotektahan siya. Poprotektahan siya para sa hindi siya makulong hanggang sa mamatay siya, ganun. Ganun ang mangyayari dyan. O, sino ang panlaban? Wala pa daw siyang napipisil bukod sa betlog niya. O, wala pa daw siyang napipisil kundi sa burat niya. Itong hayop na ito. O, para tumakbo sa 2028. Gago, patakbuhin mo yung asawa mo para magkaalaman. Tama, kiss of death ang tawag dyan. Kiss of death ang magpapataas ng kamay sa salot na yan. Yes, totoo yan. Kiss of death, hindi lang kiss of death. Putang ina, ito, lahat ng nasa labi nito, lahat ng hindi tama nasa labi niyan. Bad breath, lason, cyanide, atay ng pusa, lahat. Muriatic acid, lahat ng bawal. Putya nga na pag yan hinalikan mo, hindi ka lang mamamatay. Putya, pati kaluluwa mo mamamatay. Oo, ganun yan. Ang sigurado, ang i-endorso niya raw ay yung patuloy ang laban kontra korupsyon. Tayo na, naniniwala kayo na yung i-endorso daw niya sa 2028 ay pagpapatuloy yung laban sa korupsyon. Gago, ikaw nga yung korap eh. Ikaw nga yung magnanakaw eh. Puro kayo mala-impacto kayo sa pagnanakaw eh. Tapos yun daw ang kanyang iboboto, yung ipagpapatuloy yung kanyang laban sa korupsyon. Gago. Sino kaya yun? Sino kaya ang magpapatuloy ng kanyang laban sa korupsyon? Isa yung kurakot. Sa tingin ninyo, maglagay nga kayo dyan sa comment kung sino yung sinasabi niya na magpapatuloy ng laban niya sa korupsyon. Totoo ba yun? Totoo ba yun, mga bossing? Sino kaya yun? Sino kayang sinungaling na naman? Sinong magnanakaw na naman? Sino na naman kayang walang reputasyon at walang pinag-aralan ang i-endorso nitong ulol na ito? Ilagay nyo dyan. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Si Ombudsman, tatakbo presidente. Oy, alam niyo totoo yan. Alam niyo yung ombudsman natin. Ano yan? May gusto talaga siyang tumakbo presidente. Bakit? Hawak niya sa leeg si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez gusto maging presidente niyan. May kaso siya na hawak niya sa leeg si Martin Romualdez. Itong si Sandro Marcos, na pwedeng maging presidente rin, but hindi pa ngayon kasi bata pa. Hawak din sa leeg ng ombudsman yan. At lahat ng mga congressman dito, hawak sa leeg ni ombudsman. Sa lahat na makikita mo na pwedeng maging kalaban o tumakbo ng 2028 election, pwedeng kasuhan lahat ni ombudsman yan. Ganun makapangyarihan si Boying. Gustong maging presidente ng ulol na yan. Hawak niya sa liig lahat yan. At ito si Inday, oo, maniwala kayo. Kayang-kaya ni Boying Rimulya na anuhin yan. Na talagang dikdikin yan si Inday Sara dahil sobrang makapangyarihan. Akala siguro nito ni Bongbong.
Akala nito ni Bongbong, naglagay siya dyan ng tao na pwede niyang manduan. Hindi niya alam, mas demonyo sa kanya yan. Mas demonyo sa kanya yan si Boying Rimulya, mga bossing. Oo, lahat ng mga yan, kahit yung asawa niyan, meron pwedeng ikaso si Boying dyan. Malalim ang ebidensya na hawak ni Boying sa pamilya na yan. So baka sabihin niya ni Boying, ako yung endorso mo. Kung hindi mo ako yung endorso, gawin mo akong Chief Justice sa Supreme Court. Putang ina ninyo, kakanain ko kayo lahat. Bakit? Hindi nyo na ako pwedeng mapatanggal dito sa ombudsman kasi impeachable official ako. So kailangan impeachment para mapatanggal nyo ako rito. Pero bago nyo ako mapatanggal dito, siguraduhin ko sa inyo, ubusin ko kayo. Kakasuhan ko kayo lahat. Kaya ito si Boying Rimulya, napakadelikado niyan. Hindi lang kay Martin Romualdez, pati dito sa mga Marcos. Akala talaga nitong mga Marcos na demonyo na sila. May mas malala pa sa kanila. Oo. Yung mga tulpo at saka ito si Rimulya. Masyado pang maaga. Yan o, tangina, sino itatapat mo kay Inday Sara? O sige, ano natin to, pag-usapan natin to. Si Lenny Lugaw. Si Lenny Robredo na walang utak. Si Lenny Robredo na putang ina, take to sa bar. Yan ang ilalabang mo kay Inday Sara. Puta, napapakainin tayo ng matamlay na spaghetti niyan. O kung eto naman, si Rapi Tulfo sa totoo lang, di ba galit tayo kay Trillanes? O, alam nyo ba, na nalagpasan na ni Rapi Tulfo yung galit natin kay Trillanes? Oo. Yung dalawang Tulfos, yung dalawang Bendalo, yung dalawang manyakis na magkapatid na yan, si Erwin at saka si Rapi Tulfo. Kahit ngayong kapatid nila, si Ben Tulfo, galit na sa kanila. Ito si Rapi Tulfo, yung galit natin sa kanya, mas malala na kaysa sa galit natin kay Trillanes. Si Trillanes kasi yung galit natin sa kanya, parang ine-expect na natin yun. Lahat ng sasabihin ni Trillanes, alam natin. Kumbaga parang nasanay na tayo sa kanya. Nasanay na tayo kay Trillanes eh. Pero dito sa mga tulpo na ito, nagulat tayo kasi ginamit talaga nito yung Duterte crowd. Ginamit ng mga tulpo ito yung mga Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pinatawag pa ito ni Trillanes. Etong mga tulpo na to, binaboy-baboy ni Trillanes to sa Senado, nakita nyo? Oo, pero ang tatapang nito, sabi nga ni Erwin Tulfo, malay mo, ako na senador sa susunod. So senador na siya, kita mo, kakampinan niya si Trillanes. Putang ina niya, hindi sila nahihiya. Binaboy-baboy yung pamilya ninyo on national TV, diyan sa Senado ni Trillanes nung nasa kapangyarihan siya. Tapos nung nanalo kayo, naging kakampi niyo siya. Imbis na gumanti kayo sa kanya, puta, naging kakampi niyo siya. Sabi ko nga sa inyo, itong si Trillanes, maiintindihan mo na ganun ng ugali niya. Kasi talagang talagang yan ang kinalakihan niya eh. Pero itong mga tulpo na to, dito ako talaga nagulat eh. Hindi ko talaga alam na magiging ganito katarantado itong mga ito. Kaya nga yung galit ng mga Pilipino dito sa mga tulpo na to, nag-uumapaw. Matindi. Oo, napakalupit ng hayop na galit ng mga Pilipino. So mananalo ba tong gagon to? Sabihin na natin, meron siyang 30 million na subscriber. Yung 30 million na subscriber niya, hindi ba mga DDS yun? At kung maninimbang ang mga yan, puta, ito si Tulfo, magaling lang mo to sa away barangay. Kapag katanod, kapitan, pero kapag di ba, nag-hearing yan tungkol sa smuggling ng sibuyas, ano nangyari sa ulol na yan? Nung nag-hearing yan sa smuggling ng sibuyas, putsang ina, siya naglabas ng pangalan na Michael Ma, nawala na. Nag-hearing din yan, dyan sa PCSO, yung linggo-linggo may nananalo sa loto. Putsang inang yan. Pagkatapos ilabas yung mga galit niya, nawala na. Nawala na siya, hindi na niya tinuloy yung hearing niya ng PCSO. Pucha yan. Magaling lang ito si Tulfo pag ang kalaban, maliliit na tao. Pero kapag malalaking tao, mga babanggain niya, mga oligarko, pucha, hindi ito, wala ito. Panis ito. Panis ito, mga bossing. O, tas sino ang susunod na, itong si Vince Dizon, putang ina, lalo na yan. Pucha, gumawa lang ng kalsada, hindi marunong yan. Yan pa itatapat mo kay Inday Sara, Diyos mio naman, walang hiya talaga. Pero meron ng mga pangalang lumulutang na posibleng tumakbong presidente sa 2028. Sa ngayon, bukod tanging si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagsabing kakandidato siya. Natanong tuloy si Pangulong Bongbong Marcos, sinong ipangtatapat niya laban sa kanyang dating ka-unit team. Will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't. Oh, I cannot tell you because even I don't know. Gago. Wala pa siyang napipili na sabi ko sa inyo, napipisil pa lang niya itlog niya. Wala pa siyang napipili na hahalili o papalit sa kanya. Kasi wala namang may gusto. Wala may gusto. Sino may gustong magpa-endorso sa'yo? Hello? No. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. We will certainly provide the best candidate. Sa ngayon, Which is wala. The best candidate is Inday Sara. Palakpakan natin. The best candidate is Inday Sara. Christy Singson, salamat kayo. The best vlogger.
namin for you. Boss Dada, pangkape mo, salamat sa pangkape. Eto na ang kape natin. Mabuhay ka. Kung pagbabasihan ng mga survey, si VP Sara ang nangunguna. Sunod si Naga City Mayor Lenny Robredo na nagsabi na noon Utang ina, yung mandurugas nasa likod, oh. Kita mo, hindi ba kayo nakakarma ng ganyan? Kita mo yung mukha nito nasa likod, tiga kumilik yan. Tayo na yan, hindi umano yung mga mandurugas sa nakaraang eleksyon, mga hayop, oh. Walang iya si Lenny Robredo. Diyos ko po. na wala siyang balak tumakbo sa national position. Wala mang balak talaga tumakbo yan, wala mang utak yan. Pag tumakbo yan, putang ina, para kang nagkaroon ng presidenteng manika. Kung walang utak si Bongbong, mas walang utak ito si hindi pala. Mas konti, may utak man konti ito si Lenny Robredo kumpara dito kay Bongbong. Si Bongbong talaga, putang ina, parang bududal eh. Parang ragdoll, walang utak talaga si Bongbong. Oh, pero siguro kahit papaano kung ito si Lenny, baka sakali maging mas maayos na maging presidente ito kay Bongbong, pero hindi niyan maayos Pilipinas. Naga nga Naga City, ano lang naidagdag niyan sa Naga City. Sa termino niya, nagkaroon lang ng drive-thru yung KFC, puta, pinagmamalaki na ng mga pinklawan ng mga gago eh. Mantakin mo dito sa Davao, meron silang love bus. Meron sila, alam mo yung pabahay na inaangkin ni Bongbong, putang ina kanila daw yun, gago pa, paano naging sayo? Vice Mayor pa si future President Basti Duterte, inaugurasyon na noon, 2021, di ka pa naman presidente noon. Okay nang ina mo, Bongbong. Wala kang project, puta, nagnanakaw ka ng project, matindi ka. Hayop ka talaga. Kahit yung proyekto ng pabahay na hindi naman sa inyo, putang ina, kasi kung sa inyo yan, hindi nyo yan ilalagay sa Davao. Kung sa inyo yan, ilalagay nyo yan doon sa Ilocos Norte. Ang ina nyo, wala nga kayong pabahay sa Ilocos Norte, tapos naggagawa kayo ng pabahay dito sa Davao. Yan, naganda ng mga bahay ng mga tao rito, kung di ba kayo mga ulol. Paniwalang-paniwala naman yung mga gago, nagpakita pa si Claire Castro ng mga dokumento. Tanga, sino bang mag-iimprenta ng mga dokumento na yan? Ahensya ng gobyerno ninyo. 2021 may mga picture na nag-inaugurate yung local government doon sa pabahay na yon. Groundbreaking. Hindi pa naman kayo presidente noon. Ina ninyo, sino maniniwala sa inyo na sa inyo yan? Wala nga kayong nagawa, isang kalsada nga wala kayong natapos. Yung kalsada nga ni Dison dyan sa EDSA, puta ragis kayo. Tang ina niyan, isang buwan pa lang bakbak na. Makapagpatayo pa kayo ng bahay, mga gago. 1 milyon na pabahay yung plano mo, wala kang nagawa. Tapos ngayon nangaagaw ka ng pabahay ng may pabahay, kung di ba kayo mga tarantado? Natanong ulit si PBBM tungkol sa mga survey na yan. How do you feel when you see surveys showing that Vice President Duterte is the leading preference to succeed you? I don't really worry about surveys, quite frankly. Yes, wala siyang pakialam sa surveys. Kasi nga hawak niya lahat. Hawak niya media, hawak niya police, hawak niya Comelec, lahat hawak niya. But not for long. You may have them in your pocket. You may have them in your pocket siguro until the end of 2027. But come 2028, wala na yan. Butas na yung bulsa mo niyan. Lahat yan kakawala na sa'yo. Kaya hindi siya affected nung survey ni Inday Sara. Kasi hanggang ngayon, dito nga magaling si Bongbong eh. Sobrang galing ni Bongbong. Sa totoo lang mas magaling siya kaysa sa kanyang tatay. Bakit? Yung tatay niya nung nagnakaw, sinolo yung pera. Sinolo yung pera, kaya nagkaroon ng People Power Revolution, nagkaroon ng pagbaliktad, yung mga komunista, kaya yung mga sundalo lumaban sa rehimen ni Marcos Sr. Kasi nga, nilunok niya lahat ng pera, suga pa. Yung tatay niya, kinain lahat ng pera, nilagay ko sa kung saan bansa. O para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Alam mo yun yung na-master ni Bongbong. Sabi niya, pag ako naging presidente, tatayo ko yung bandila ng pamilya. Itatayo ko yung bandila ng pamilya. Alam mo, akala talaga natin, itatayo niya yung bandila ng pamilya na yung mga ginawa ng tatay niya, hindi niya gagawin. Puta, nilagpasan niya. Ang ginawa niya, yung mga ninakaw nilang pera, dinistribute niya. Oo. Inano niya, kumbaga, isinir niya sa mga NPA, isinir niya sa mga komunista, sa mga congressman, sa mga senador, sa mga sundalo, sa mga pulis. Tinan mo. Kahit anong gawin niyang kahayupan ngayon, walang nagsasalita na NPA, walang nagsasalita na mga makabayan, walang nagsasalita mga congressman, mga senador, o ilan-ilan lang. Tapos ang pulis at saka sundalo hindi kumikilos. Bakit? Kasi nga, putang ina, pinasakan niya yung mga bibig eh. So napakagaling, dito ako nabilib talaga. Sabi ko nga sa inyo, bobo si Bongbong sa pagiging presidente ng Pilipinas, pero sa pagiging kriminal, siya ang pinakamatalino. Kasi tama nga naman, nagnakaw ka, di-involve mo lahat, para hindi magsumbong yan. Magsusumbong ka ba, binigyan kita pera? So magiging kakampi na kita. Hindi na ako magtatanggol sa sarili ko, ipagtatanggol mo na ako. Bakit? Kasi kapag nabisto ako, putangin na mo, sasabihin kita, pati ikaw damay ka. So ngayon, imbis na ipagtanggol ko lang yung sarili ko, ipagtatanggol ko si Bongbong. O kahit hindi naman ako ang direktang sinasabihan magnanakaw, ipagtatanggol ko pa rin si Bongbong. Kasi nga pag nahuli si Bongbong, pati ako huli, di ba, Christian?
Kay Chris, watching from Cebu City Jail. Grabe naman, may nanonood sa Cebu City Jail. Oy Chris, dyan sa Cebu City Jail. Putsang ina, galingan mo tumakas. Lagariin mo lahat ng mga bakal para makalabas ka na dyan. Anong ginawa mo, Chris? Putsang ina, bakit nakakulong ka? Walang hiya ka. Nakakulong ka na. Nagko-comment ka pa dito, nagbigay ka pa ng pera. Ang tindi mo. Oh, ganun yan katindi si Bongbong pagdating sa pagiging kriminal. Mautak siya na kriminal pero bobo na leader. Oh, shinare niya yung wealth. So ngayon, walang people power. Walang bumabaliktad na mga sundalo, walang media na bumabanat sa kanya, walang congressman na nag-i-impeach sa kanya, wala. Because shinare niya. Di bali ng konti lang yung take home natin basta hindi tayo makakasuhan, ganon. Oh. Kaya, congratulations, BBM, dahil nalagpasan mo yung ginawa ng tatay mo. Kaya niya kinakausap yung tatay niya eh, Pa, ano bang gagawin ko? Presidente na ako. Sabi ng tatay niya, anak, oo, mainit ngayon dito sa impyerno. Nasanayin mo na yung sarili mo sa lamig. Oo, magsawa ka na sa aircon dyan dahil pagpunta mo dito at nagsama na tayo, nag-reunion na tayo dito sa impyerno, putain na mainit dito, anak. Kaya magpakasasa ka na. Huwag mong tularin yung ginawa ko na masyado akong madamot. Na inangking ko lahat ng pera. Kapag ka ikaw ay nagnakaw, siguraduhin mo. Huwag mong solohin, anak, i-share mo. Sa lahat ng mga pwede mong maging kalaban sa pagnanakaw, i-involve mo sila lahat, anak. Oo, sige po pa, thank you very much. Oh, one for you, one for me. One for you, one for me. Putang inan yan. Oh, ngayon, walang kalaban ng gago. Kahit nakaw ng nakaw, putya, mabango pa rin siya sa media. Kahit puro kademonyohan, mabango pa rin siya sa komunista. Paano? Shinare niya yung kanyang blessings. Very good. Di ba? I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. Tatanga-tanga talaga eh, no? Tinanong man siya eh, ano po masasabi ninyo na si Inday Sara ay frontrunner bilang presidente sa 2028? Kung ako sasabihin ko, that's actually good for her. If she's running for the presidency this 2028 and maaga pa lang nag-declare na siya, so it's good for her. Congratulations to her. Anong gusto niyo sabihin ko? Tungkol doon, hindi ko naman kaaway yan, di ba? Hindi ko naman kaaway yan. So what do you want me to what do you expect me to say? Oh, so congratulations to her. I hope that she maintains it and I hope that this coming 2028 she will be victorious. Oh, I'm always willing naman to work with anyone eh. Pagka if ever na she's gonna win this coming 2028, then I will talk to her. Ito yung mga nagawa na natin, ito yung mga gusto kong ituloy mo. Di ganun. Pero yung nagsasalita ka na, wala naman akong hindi naman naapektuhan yung trabaho ko na. So ibig sabihin, apektado yung trabaho mo ng survey ni Inday Sara, ganun yun. Di ba? Lang naman yun eh. Kung talagang hindi ka kalaban ni Inday Sara, matutuwa ka sa kanyang survey. Di ba? Ibig sabihin, kalaban talaga turing mo kay Inday Sara kasi ang sinasabi mo, wala naman akong papaki sa mga survey na yan. O survey man ni Inday yan, di mo naman survey. Ang tinanong ba sa'yo, ano po masasabi nyo, mababa ang survey nyo? Yan, pwede ka mag-react dyan. Pero kung ang tanong sa'yo, ano masasabi mo mataas ang survey ni Inday? Ano masasabi ko? Di congratulations, that's good for her. She worked hard for it. O di congratulations sa kanya. Tapos, alak ng tinapay, ganyan kayo kabopol. Kutsangin na pag ako nagpolitiko, kita nyo akong pinakamagaling na politiko. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Para naman sa Pangulo, ano naman ba ang katangian ng sinasabi niyang best candidate? Anong katangian ng best candidate kay Bongbong? O yung kailangan isinishare yung mga pagnanakaw. Ganun. Bilin mo lahat, nakawin mo lahat, putang ina, walang proyekto. Utang ng utang, palubugin mo ang Pilipinas, putang ina yan. Ikaw ang driver ng Pilipinas para pumunta sa kangkungan, ganon. Ngayon, meron ng dalawang bagay na nabanggit sa PBBM na hinahanap niya sa susunod na presidente. Isa na riyan ay yung taong kayang ituloy ang laban ng kanyang administrasyon kontra korupsyon. Inang yan, pinakakorap na administrasyon. Tapos kailangan daw ituloy yung laban sa korupsyon. Anak ng tinapay yan. Kupal. That I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Ang isa pang katangian ay nabanggit na noon ni Pangulong Marcos. Dapat daw maalam sa ekonomiya. Alam sa ekonomiya, putang ina mo. Ang taas ng dollar ngayon. Yung dollar ngayon, magsi-70 na. Puta sa pamumuno mo. May alam sa ekonomiya. Putang ina, binenta mo lahat ng ginto natin. Maharlika investment fund, hanggang ngayon wala pa nangyayari. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, walang hiya ka, pati mga presyo ng gasolina, putang ina niyan. Nag-request ka ng special powers para sa excise tax ng petrolyo.
Putangin nang yan. Sa kerosene mo nilagay, gago. Hindi mo nilagay sa diesel at saka sa premium. Sa gasolina, nilagay mo sa kerosene. Tarantado, wala nang gumagamit ng kerosene ngayon. Abnormal ka talaga. Utangin na pa, atras ang utak mo, kumbaga sa orasan, pukin ang inan yan. Counterclockwise ang andar mo, sira yung ano mo, orasan mo, loko-loko. Nagsasasabi nito. Ekonomiya daw, magaling daw siya sa ekonomiya. You make politics more entertaining than it has. Any right to be... Oo, ganun talaga. Kailangan dito sa channel natin, masaya lang. Yung mga toxic na mga balita, kailangan pinasasaya natin. Hindi natin deserve malungkot. Hayop talaga ito si Bongbong. Putangin na pa, baliktad. Baliktad talaga. Backwards ang mga langhiya eh. Sinabi niya Ekonomiya, naniniwala kayo, ekonomiya natin malago? Gago yung ekonomiya nyo lang yung malago. Yung ekonomiya mo at yung ekonomiya ng mga kasabwat mo, yun lang yung malago. Wala nang iba. ilang araw matapos ang viral niyang pink na medyas nang makipagkita siya kay Mayor Robredo. Somebody who understands economics. Because Understands economics. that's the first thing. That's the life of the... But you understand economics? Gago, wala kang pinag-aralan eh. Hindi ka nga daw gumraduate sa eskwela, paano magiging expert ka sa economics? Magaling ka lang sa ekonomiya ng pamilya mo, kailangan mayaman tayo lang ang mayaman, tayo lang ang makapangyarihan. Putang ina, ikaw ng pinakamagaling na ekonomista ng mga Marcos. Pero ekonomiya ng Pilipinas, puta, hindi mo na palago, Bongbong, ano ka ba? Okay ng ina mo, ang dami ng mga ano rito, ang dami ng mga businesses dito nagsasara na, loko-loko. Sasabi niya itong ulol na ito. person who understands how to create jobs. How to create jobs? Gago. Tangina, dumami trabaho ng mga troll army sa Pilipinas. Kung meron kang nadagdag na trabaho dito, troll farm, at saka mga addict, dumami pusher ngayon. Dumami pusher, dumami ang kidnapper, dumami ang hitman, dumami ang troll army, dumami ang vlogger na mga tanga at mga pangit. Yun ang naidagdag mo, Bongbong, sa ekonomiya ng Pilipinas. Putangina, puro salot. Wala ka naidagdag na kabutihan. Walang bagong investor, walang bagong kumpanya, walang bagong mga ganito, ganyan, putangina, lahat puro pangit. Oo, bagong drug lord, bagong pusher, bagong runner, bagong holdupper, bagong kidnapper, bagong troll army, bagong vlogger na tanga. Utangina niyan, lahat yan lang ang dinagdag mo sa Pilipinas pagdating sa trabaho. Pero yung trabaho na matitino, wala kang dinagdag dito, BBM. Wala kang dinagdag. Tinan mo yung dyan sa airport, sa may ano, yung Bulacan Airport. Yung Bulacan Airport, meron yan meron yan tawag dito yung Freeport Zone. Yung Freeport Zone, doon sana magpupunta yung mga investor kasi tax-free pag nag-invest ka dyan sa Freeport Zone. Makaka-create sana yan ng maraming trabaho sa Central Luzon. Kung meron sana mga 10 kumpanya pumasok dyan sa Freeport Zone dahil nga walang buwis na babayaran dyan, makakatipid yung mga kumpanya, makakakuha sila ng mga trabaho dyan. Makakakuha sila ng mga trabahador, makaka-create sana ng trabaho. Putang ina niyan, yung airport na Bulacan Airport, inapprove niya, vinito niya yung Freeport Zone. So yung airport lang inapprove niya, yung job creation ng Freeport Zone, putya, binito niya. Paano kang may alam sa ekonomiya na ganyan? Ulul ka? Abnormal. Dumami lang ang mga manyakis dito. Dumami ng mga rapist. Lahat, dumami. Lahat na masasamang loob. Nabigyan mo ng bagong mga trabaho. Pero yung mga trabaho na nakakatulong sa mga pamilya, wala. Putyang ina niyan. Dami ng mga OFW. Umuuwi na eh. Oo, tapos may mga nahuli pang mga Pilipino sa China. 100 daw yun. Diyos ko po, paano kayo makikipag-negotiate sa China niyan? Inaaway nyo yung China. Understands how to... Boss Dada, nag-send ako 1K pang kape mo. Oy, kay Elechim vlogger, mabuhay ka, God bless you, salamat sa iyong pa-Gcash. Kaya naiinggit yung mga vlogger ni Bongbong eh. Ngongo na si Boss Dada eh, tinutulungan nyo pa rin yung channel niya, salamat ha, mabuhay. Yung ekonomiya ni Bongbong, mayaman na yung ekonomiya ni Boss Dada, pa laguin pa natin para sa bayang Pilipinas. How to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply. So, with the characteristics that you've mentioned Ang ina, nag-interviewhan yung mga tanga oh. on who should be the next president in 2028, have you already narrowed it down to about 2 or 3? You're gonna get me into trouble. Ina, nag-usap-usap yung mga magnanakaw. Ilan lang nanonood sa kanya oh. Pucha, yan lang yung mga nakakaramdam ng masarap na buhay dito sa Pilipinas. Bukod sa kanila, wala na. Well, certainly there. He's gonna answer it. Of course, I'm Go going to ahead. answer it. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them. Pero sabi ngayon ng Pangulo, wala pa siyang personal na kinakausap para kumandidato. Put it this way, I have. Wala pang kinakausap yan kasi walang gusto, ayaw niyan may pumalit sa kanya. Alam nito na pag may pumalit sa kanya, kahit sino yun, nahabulin lahat ng pagnanakaw nila. Maniwala kayo. Walang pinagkakatiwala. Alam mo mga kriminal, walang ibang pinagkakatiwalaan yan. Kahit yung mga kasama nilang kriminal sa sindikato, hindi nila pinagkakatiwalaan yan. Do you think magtitiwala ito sa susunod na presidente ng Pilipinas? Kasi nga ginawa niya eh.
'Di ba, tinrider niya yung tumulong sa kanya. So alam nito na kahit sinong presidente ang maging presidente ng Pilipinas, tatrabahuhin sila. Kaya ang gagawin nito, gusto niyan maging presidente hanggang mamatay siya. Walang plano yan si Bongbong bumaba. Walang plano yan si Bongbong bumaba. Kaya nga wala pa yung napipisil na kandidato kasi ayaw talagang bumaba niyan. Walang tiwala yan kasi nga traidor yan eh. Ang isang traidor hindi nagtitiwala yan. Ang isang kriminal hindi nagtitiwala yan kahit kanino. Yung kriminal kahit yung kanang kamay niya pinagdududahan niya yan. Ganon yan. Lagi niyong tatandaan yan. Si Bongbong hindi yan bababa. Wala yung planong bumaba. Putang ina, magdideklara yan ng martial law. Bago yan bumaba para lang hindi magkaroon ng eleksyon. Kaya nga yung sinasabi ni Inday, pucha, 2028 kayo ng 2028. Sigurado ba kayo na magkakaroon ng eleksyon? Oo, hindi bababa ito. Pucha yan. Kaya nga hanggang ngayon wala pa siyang kandidato eh. Kasi nga ayaw bumaba niyan. Gusto niyan pagbaba niyan, diretso na siya sa impyerno. Ayaw niyan makulong. Ang isang kriminal, gagawin niya ng lahat para hindi makulong. Kaya nga si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Si Bongbong, si Sandro hindi pa nakukulong. Si Zaldico hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Gagawin ng lahat ng isang kriminal para hindi makulong. Yan ang ayaw na ayaw ng kriminal yung makulong. Tinan mo, sino nakakulong ngayon? Si Jinggoy, sumuko. Si Pastor Kibuloy, sumuko. Si Bong Revilla noong nakaraan, sumuko. Hindi kasi mga kriminal yan. Oo, kasi hinaharap nila yung kanilang kaso. Pero itong mga kriminal ito, yan ang ayaw na ayaw nila, yung makukulong sila. Kaya lahat ng pera, paraan, kapangyarihan gagamitin nila para hindi sila makulong. So itong mga ito, wala itong tiwala sa kahit kanino. Ang pinagkakatiwalaan naman, kahit sa mga asawa, anak, walang tiwala yan eh. Ganyan yung mga di umano, ganito daw yung tama ng mga adik. Pag adik ka, di ba? Pag adik ka, pati lola mo, ginagahasa mo. Pag adik ka, pati anak mo, pinapatay mo. Oo, wala ka sa matinong isip. O, kaya ito, bababa ito. Sabi nung Amy Marcos, adik daw to eh. Sa tingin ninyo, bababa ito? Adik na to, adik sa kapangyarihan niya. Sa tingin mo, bababa yan? Kaya wala pa yan napipisil na kandidato kasi nga, pucha, matindi, tama niyan. Oo, gusto niyan, hari siya. Oo, gusto niyan, siya lang ang presidente ng Pilipinas. Kaya nga yan, pag namatayan, pumunta ng impyerno, humanda ka ng Lucifer. Putang ina niyan, babayaran niyan lahat ng mga espiritong ligaw dyan sa impyerno para makakuha lang sa iyo yung kaharian ng kadiliman. Sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we did not come anywhere near that. Isa pang hindi malinaw ay kung makikipag-alyansa ba ang Partido Federal ng Pilipinas o magkakaroon sila ng sarili nilang pambato sa 2028. Basta ang sigurado, merong kandidatong i-endorso si PBBM sa 2028. Pero kung kailan yan malalaman... So, the time will come. The time will come. Christine Argili, salamat sa iyo ha. Pabate kay Arnie. Watching from Bulacan City Jail. Puta, si Arnie Tevis ba yan? Hayop yan, pati sa Bulacan City Jail may nanonood. Arnie, ng Bulacan City Jail. Putsang inang yan. Siguro baka naghatid ka ng maleta kaya nakakulong ka ha. Baka nang hipo ka ng bakla ha. Arnie, maraming salamat sa iyong panonood. Mabuhay ka. Buwisit kayo, ba't kayo nakulong? Nasa kulungan na kayo, nanonood pa kayo ng YouTube. Bawal yan ha. Isusumbong ko kayo kay Tulpo. Hayop yan. O siya, grabe inabot tayo. So, siguro naman nakabawi ako sa inyo. 2 araw hindi tayo nakapag-vlog eh. 3 oras itong vlog natin. Baka naman mairaraos na niyan yung isang araw nyo, hindi ba? So i-upload ko to as video i-ano ninyo ito, i-share ninyo ito mga bossing dahil malulupit yung mga binitawan natin dito. Kahit may sakit tayo, banat lang. Hindi tayo hihinto Maraming salamat sa mga nagpakulay dito, sa mga nag-Gcash, sa lahat. Oo, maraming salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala, mas lalo pa namin gagalingan at mas lalo pa namin tatapangan para sa bayang Pilipinas. Mabuhay kayo, malaki yan na itutulong nyo sa bayan natin. Akala nyo lang wala. Mas malaki na itutulong nyo kay Bongbong kaysa... Mas malaki na itutulong nyo sa bayan kaysa kay Bongbong Lagi nyo tatandaan yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sino
Wala